Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapa sa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Lumutang na ang isa sa mga sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Jeffrey Jepoy Magpantay, ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Wala pa rin umanong proof of life o hindi pa rin makumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang ginagawang backtracking sa mga CCTV sa lugar kung saan huling natagpuan si Camilon. Higit isang buwan na mula nang mawala ang beauty queen. Nakasuhan na rin ang ilang sospek kabilang na si Police Major Alan De Castro na karelasyon ni Catherine Camilon. Umaasa naman ang mga otoridad na pumayag na itong sumailalim sa DNA test para makumpirma sa hibla ng buhok na nakuha nila sa abandonadong pulang SUV kung saan umano nakita na isinakay si Catherine Camilon. Lihim pa rin umanong pinapagamit ng cellphone si Police Major Alan De Castro habang ito'y naka-restricted custody at malaya pa rin itong nakakautos sa kanyang mga tauhan sa labas. Ang mga buhok na hindi nagmatch sa pamilya ni Catherine Camilon ay pinaniniwala ang pagmamay-ari ito ng mga lalaki na sakay rin sa pulang SUV na kasama ni Catherine Camilon bago ito naiulat na nawawala. Tumutol at hindi pumayag si De Castro na magpakuha ng DNA sample para i-match sa mga buhok na nakita. Ayaw rin umano nito na makipag-cooperate sa investigasyon dahilan kung bakit hanggang ngayon ay malaya pa rin ang mga akusado. Samantala sa patuloy na investigasyon na isinasagawa ng kapulisan sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ay unti-unti nang lumilinaw ang kasong ito. With the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin sana dahil ako isang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa. Malakas ang hinala natin but we will base our pronouncement later on base sa result ng examination po. Yeah, I agree. Alright. Ano ho ang magiging significance if and when ito ho yung kotse? Anong magiging significance? Ito po, if ever lang. Ma-prove later on na mga biological trace evidence kung meron tayong makuha at ma-compare natin yan sa mga standard specimen. At yung mga testigo. Opo, mapagtibay natin yung fact na may nangyari talagang pagsalin, no? Yeah. Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo yung testigo. Di ba? Ang problema, naputol yung linya. Di ba? Yun ho yun. Anyway, okay na yun. Nahulog. Medyo maganda-ganda na yun. I think, mukhang ano pa tayo mukhang naka-scoop pa tayo. Koy, mukhang bago yun kung kagabi lang, hindi ba? At kung hanggang kagabing alas 10 ng gabi ini-examine pa dinala sa kampo, mukhang, I don't know hindi ako nagbubuhat ng bangko, pero mukhang unang narinig po ninyo sa DZME. Ito ho yung sinasabi ng dalawang testigong jumijingle na nakita nila yung Nissan Juke na may kinakargang transferring it to a red CRB. Now, the CRB, hindi pa ho pwedeng i-consider hanggat hindi ho natatapos yung examination ng mga SOCO, ng mga forensic, ng mga crime lab, yun ang hihintayin natin. Kaya kung nakikinig si Koy, tutukan mo yan, siguro magkakaroon ng malaking development yan. I would assume. Di ba? Magkakaroon ng malaking development yan. Kung yan po mag-positive, malaking breakthrough po yan. Malaking development ang magaganap over the weekend. Starting today, starting now. Di ba? Anyway, okay yun. Okay yung report mo, Koy, Okay yung report mo. Anyway, again, weekend po ngayon, marami ho nagpaplano-plano ng mga lakad-lakad. Pag-iingat to ang lagi natin sinasabi.
pasensya ho, ang lagi nating pinabibitbit at pinadadala po sa inyo. Basta po kayo kung kayo po yayaon at mamamasyal at magpupunta sa mga ibang lugar, karapatan po natin lahat yan. But again, kakibat po ng pag-iingat ang pasensyang dadalhin po ninyo, siyempre, ang ating pong panalangin sa tuwi-tuwi na. Yan po makakapagsalba sa atin. And may we be with our families ngayong weekend. Enjoy the weekend. Ni Vic De Leon Lima sa DCME, sir. Bati po kayo. Magandang hapon po, kasamang Vic at kasamang Koy at sa lahat ng ating followers. Alright, Colonel, magandang hapon po. May tanong ko lang. Kamusta na po ang update dito po sa Catherine Camilon case? Sir Vic, good afternoon. Na merong nag-report sa kanila about an abandoned red CRV sa barangay Dumuklay ng Batangas City po. Red CRV. Ano po itong Red CRV na to? Base po doon sa continuing investigation natin, ito po yung tinutukoy na sa kanilang salaysay na yung nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, na yung Nissan Juke niya ay merong tinransfer na babaeng wala ng malay, isinakay sa isang red CRV. Wow, ito. Okay. Kaya nga po, isa yan sa ating mga hinahanap na masasakyan maliban doon sa Nissan Juke color silver ng biktima at saka itong red CRV po. Ito na yung isinakay, na may sinakay na babae. Saan po nakita? Sir, nakita po itong sasakyan doon sa Barangay Dumuklay ng Batangas City. Ito po ay dulo, no? Liblib na lugar ng ginagawang diversion road. Medyo damuhan po. Kaya minarapat natin magpadala ng investigador doon. Ako din mismo ay nandun. Okay. Initial assessment natin ay nagtawag po tayo ng EOD team at saka yung SOCO team natin para ma-process yung abandoned vehicle. So pinuntahan nyo, kasama kayo? Opo, pumunta din po ako doon. Ano ho ang findings doon sa CRV? Ano po? Ano po ang findings sa CRV? Yung ba? Yung ba yung pinaglipatan? Hindi pa po, sir, no? Nag-fit lang yun sa description base sa statements na binigay ng dalawang witnesses nating nauna. Ito po ay ongoing ang verification at kukunan pa po namin. Una-una po, ang gagawin po namin dyan ay imbitahan uli namin yung dalawang witnesses at ipapakita sa kanila yung picture o yung actual mismo na CRV